Akong ito ang nagsilbing daan upang maibalik natin sa ating Panginoon ang tinanggap natin sa Kanya. Ano ba ang mga tinanggap natin sa Kanya? Iyon ay tinuturo ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching kung paano tayo maging mapagkumbaba, kung paano nating tanggapin ang mahirap mahalin. Ang mga nagkakasala sa atin ay mahalin natin. Sabi nga ng Panginoon, 77 beses mong patatawarin ang isang nagkasala sa iyo na sa dating buhay natin ay hindi natin kayang gawin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat dahil sa ating Panginoon, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching bilang ginagamit ng banal na Espiritu, ang lahat ng ito ay nating nauunawaan na isa sa buhay natin sa pamamagitan ng araw-araw na pagmimensahe niya sa atin. Ngayon, nang nadako tayo dito sa lugar na ito, ang dating magulong buhay natin, ang dating magulong kaisipan natin, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Nagkaroon tayo ng kapanatagan na anuman ang dumarating na problema sa atin, ito ay parang hangin lamang na dumaan at pagkatapos nakatindig ka na naman sapagkat batid natin na ang Diyos na tinanggap natin sa tuwin ay nasa ating buhay. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, paano ko nga ba pinapahalagahan ang kaloob ng Panginoon sa akin? Bilang isang alagad na hinirang ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, 2005 hanggang sa ngayon. Sabi nga nila, habang lumalapit ka sa Panginoon, mas lalong lumalapit at dumadami ang pagsubok at pagdalisay mo. Doon nagkakaroon ng paghinto sa pananampalataya ang taong nakatanggap sa Panginoon sapagkat hindi nila nakakayanan ang mga pagdalisay. Subalit mali po pala yun. Kailangan po, habang dinadalisay kayo, ibig sabihin po nun, lalo kayong minamahal ng Panginoon. Sapagkat, ibig sabihin po nun, nag-grow na ang pananampalataya nyo sa Kanya. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, batid niya kung hanggang saan lang ang kakayahan mo. Kaya kung hanggang saan ang kakayahan mo, hanggang doon ang pagsubok mo. Subalit, pag nagalampasan mo yon, baga sa nag-aaral, pataas na ng pataas ng level. Ibig sabihin, sa mga pagsubok na yon, mapapalad ka sapagkat pinagtitiwalaan ka ng Panginoon dahil malaki ang tiwala niya sa iyo, dahil may tinanggap ka na sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po sa aming mga alagad, makikita niyo po ang bawat isa sa amin na para wala kayong nababanaag na surilanin o pagdalisay, subalit nagkakamali kayo. Beside ng aming loob, marami kaming pagdalisay, subalit hindi ninyo nakikita sa amin sapagkat ang inaasahan namin sa aming buhay ang aming Panginoon, ang ating Panginoon na tinanggap namin, na pinapahalagahan namin ang ibinigay niya sa amin at ina-apply namin sa aming buhay ang bawat natutunan namin sa banal na Espiritu sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching, na kung ibibigay mo lamang ang 100% ng pagtitiwala mo sa Panginoon, ang pananalig mo sa Kanya, na walang imposible na hindi siya kayang gawin, anuman ang suriranin mo, ibigay mo lamang sa Kanya ng may katapatan at gumawa ka ng may katapatan. Walang imposible na hindi ipagkakaloob ang ating mga kahilingan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ganyan po namin pinangangalagaan ang tinanggap namin sa ating Panginoon, na hindi kami basta-basta nagpapagapi sa kalaban sapagkat batid namin na ang tinanggap namin ay makapangyarihan sa lahat ng makapangyarihan. Amen po ba? Sapagkat sabi nga, kung nasaan ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, nandoon din ang kalaban. Kaya lagi dapat tayong aware kung sino ba ang humahawak na sa atin. Kaya matuto tayong gamitin ang ating pandama na natanggap natin sa dakong ito. Dahil malalaman nyo naman kung saan galing yung mga ibinibigay sa atin ng kalaban o binibigay ng Panginoon sa atin. Pag mabuti sa ating Panginoon yon. Pagka masama at makakasira na sa atin, makakapagdulot na ng bagabag o makakapagdulot ng sakit sa kapwa natin, hindi na sa Panginoon yon. Kaya iyon ang iniiwasan natin. Iyon ang pinapahalagahan natin sa tinanggap natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, hindi lang sa araw ng Kwaresma dapat tayo magnilay sa ating mga sarili, sapagkat ito ay ginugunita lang natin taon-taon kung paano nagpakasakit ang ating Panginoon sa atin. Subalit sa ating mga nabuksan na at nakakilala na ang banal na Espiritu, kailangan araw-araw may pagninilay tayo sa ating sarili. Araw-araw, bago tayo matulog sa gabi, sinusulit natin ang ating mga sarili kung ano ba nagawa natin sa maghapon.
Ano ba yung nakapagdulot ba tayo ng kagalakan sa kapwa natin? Nakapagdulot ba tayo ng kapighatian sa kapwa natin? Kung sa palagay natin sa ating sarili, nagdulot tayo ng kagalakan, purihin natin ang Panginoon sapagkat hindi niya, ang gabay at patnubay niya ang nanguna sa buong maghapon sa atin. Subalit kung nakapagdulot tayo ng kahit kaunting pagdaramdam sa ating kapwa, ihingi natin ng tawad sa ating Panginoon at hilingin natin na puspusin niya tayo ng kanyang espiritu upang sa bawat oras, sa bawat sandali na tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na mabuhay sa sandaigdigan, magawa natin ang marapat para sa ikalulugod niya. Amen po ba? Sapagkat sabi nga, walang taong banal, subalit kaya nga may isang Hesukristo na ibinaba sa lupa upang maging padro natin ng mabubuting gawa. Amen po ba? At sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, walang kulang ang ating Panginoon sa araw-araw na inihahayag ang mabubuting balita na nagmumula sa ating Ama. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mapapalad tayong lahat, hindi man tayo marami, subalit napili tayo sa laksambilang ng ating Panginoon na makadako sa dakong ito upang ibigay niya ang magandang hain sa ating lahat. Na kung tatanggapin lang natin at isa sa puso natin, tayo rin ang makikinabang. Sapagkat andito tayo sa dakong ito, payapa ang ating isip. Hindi natin iniisip kung anong makakagulimahanan sa ating pag-iisip. Pag uwi natin sa ating tahanan, maibibigay natin ang pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay. Na ipapanalangin natin ang malalayo sa atin, hindi tayo nagkakaroon ng bagabag sa kalooban. Yan po ang pagmamahal na tinanggap natin, na pinapahalagahan natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang pagmamahal sa ating kapwa hindi lamang sa salapi o hindi lamang sa bagay. Ang magbigay ka lang ng isang ngiti sa isang kapwa mo ay nagdudulot na ito ng kagalakan. Amen po ba? Purihin po at palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, hindi po sa gabal ang pera kailangan natin, subalit nasa atin din po yan. Tinuturo po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Ibig kong sabihin, hindi sa bawat sandali kailangan mo ng pera upang mapaligaya mo ang isang tao, kundi sa pagmamahal mo na bukal sa puso mo at sa kalooban na ipapadama mo ang pag-ibig na higit pa sa salapi. Amen po ba? Sapagkat katulad po ng isang may karamdaman, kung ang isang tao ay eto ang pera, sige magpa-doktor ka. Subalit ang isa nito ay mahirap, andyan sa tabi mo, kapatid, mahal kita, mahal ka ng Diyos. Alis ang mas maganda, yung nagbigay ng pera o yung nandyan sa tabi mo? Kaya yung pagmamahal ang importante. Kaya magmahalan tayong lahat, iyon ang magiging ganti natin sa ating Panginoon sa pagbibigay niya ng buhay sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mapagpalang umaga. Maraming salamat po kapatid. Katotohanan po binagi ng ating kapatid. May tumimo ba sa ating mga puso sa kanya binagi? Ganyan din po kami sa dating buhay na hindi pa namin nakilala ang Diyos. Sa ganang sarili ang pinangalagaan namin, maghanap buhay, magpayaman, nagngangarap na mayaman, bumili ng kahit ano, mga bagay-bagay na sandali lang mawawala din pala sa iyo, sapagkat ay lahat ay pairam lang ng Diyos sa atin. Ganun po ang naganap sa amin nang kami na si Ibayong Dagat pa. Binabati ko po yung mga Ibayong Dagat na nood ngayon po sa ating gawain. Magandang umaga po sa hapong ito. Ang susunod po ang ating Mother of the House. Palakpakan po natin yung Diyos na buhay. Salamat sa iyo, Ama. Muli sa araw na ito, ipinahintulot mo magpahayag sa napakagandang tema na marapat kamti naming lahat sa dakong ito upang ikaw higit mahalagahan, kilalanin at paglingkuran ng buong katapatan sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay binigay mo upang matutunan ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Pasensya na po kayo, wala akong tinig, subalit sabi nga, hindi sagabal ang tinig kapag nais mo ipagsigawan ng ating Panginoon. Napakaganda po ng tema. Nag-uumapaw ang galak sa puso ko sapagkat sa dakong ito, ang pagpapahalaga sa ating Diyos ang sa tuwinang inaaral ng banal na Espiritu upang kamtindi natin na tayo pahalagahan ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po ang nasambit ko habang nagsasalita ang kapatid kong Marie at ang aking naunang kapatid na Caps? Ito lang po ang isinisilid sa aking kaisipan na ang pasubali nga
sa ating Panginoon, kapag gumawa po siya ng kaukulang kabutihan sa ating mga buhay, wala siya para bumaba upang ibigay natin yung kapalit. Amen po ba yun? Kaya ano po ang kaukulang na dapat nating ibalik sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating kapwa? Amen? Subalit hindi lahat ay nakagagawa ng ganito. Sapagkat, sabi ko nga kay kapatid na Merna, sinungaling tayong lahat. Kung ang kapwa natin ay mahal nating lahat, hindi. Kapag ang kapwa mo mabaho, ayaw mo nang lapitan. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kapag ang kapwa mo marumi, ayaw mo rin lapitan. Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa dakong ito, naranasan po namin yan. Nung kami po ay naglilingkod pa lang sa pamamagitan ng haplos, kahit ano pa siya, kahit sino pa siya, nagawa at nagampanan po sapagkat sa pamamagitan po ng pagtanggap ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, wala po siyang itinatapon na pasyente. Amen po ba yun? At yun po ang naging daan upang ang mga tumutungo sa dakong ito, bakit po namin kayo nililingap? Sapagkat kapag nakita po namin kayo na isang araw at pagkabukas ay hindi kayo dumarating, namimiss po namin kayo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ganyan po namin pinahalagahan ng Diyos. Sapagkat kung hindi ko po kayo paparito sa kalooban ng ating Panginoon, sino paglilingkuran namin? Kanino namin ibabalik yung nag-uumapaw na galak at pagmamahal na dulot ng Diyos sa aming buhay? Wala, kundi sa dakong ito sa pamamagitan ninyo. Amen po ba yun? Alam niyo po ba, simple lang po, magagawa po ito ng lahat. Mapuspos po tayo ng Espiritu. Espiritu na mula sa Ama, upang magawa po nating gawin. Yung kung gaano mo kamahal ang sarili mo, kaya mo ring mahalin ang kapwa mo. Amen po ba yun? Subalit, bihira ang nakagagawa ng ganito. Kami mga alagad, pinagsusumikapan pa lang po namin gawin. Sapagkat, napakaraming mga tao na kapag ang halimbawa, magbibigay pa ako ng halimbawa sa inyo kapag ang isang tao ay mayaman at lumapit ka na mahirap, ang dumi na ng isip nila. Iisipin nila, naku, baka utangan ako nito. Kung hindi naman, naku, baka kung anong hingi nito sa akin. Kaya kung ano-anong dahilan para hindi ka lang makausap. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa katotohanan lang, sa dakong ito, hindi kami nasisilaw sa mayayaman na tao. Amen. Sapagkat, ang tinanggap namin ay higit pa mayaman sa kanila. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ganyan po yung pagpapahalaga namin. Allergy po kami sa mayayaman. Sapagkat, totoo po yun. Sapagkat kung ikaw taglay mo at puspos ka ng Espiritu, mararamdaman mong kaharap mo kung anong taglay niya. Amen? Kaya mga kapatid, ito po ang pinakamadali. Sabi nga ng ating Panginoon, magagawa mong mahalin ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Kailangan wala kang reserve. Amen? Pagmamahal mo sa anak mo, pagmamahal mo sa magulang mo, pagmamahal mo sa kapwa mo, dapat maging pantay. Subalit, pagdating sa pangangailangan, hindi parehas. Buhay po ba ang Diyos? Paano ko po nasasambit sa inyo? Bakit ko po nasambit sa inyo hindi parehas? Sapagkat, kapag may pera ka, at ang humingi anak mo, maibibigay mo. Subalit kung may pera ka, ang hihingi kapwa mo, magdadahilan ka. Kapag ang hihingi sa'yo, hindi mo kakilala, sasabihin mo wala. Paano mo sasabihin? Sapagkat mayroon ka pang reserve sa puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, alam niyo po ba sa dakong ito, sa pamamagitan ng aming mahal na Apo Kunching, pinangangalandakan ko sa buong mundo kahit wala akong tinig. Hindi kami nasisilaw sa mayayaman. Sapagkat, sa katotohanan lang, kami nga po ang umiiwas sa mayayaman Sapagkat mahirap lang kami. Pag nakita namin sila, ayaw namin sila lapitan. Baka kami mapag-isipan na uutang. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito lang iwanan ko po sa inyo. Upang magawa po natin, kami po yung nagsusumika pa lang na gawin namin yon. Upang mamahal namin ang kapwa namin gaya ng aming sarili, kailangan wala kaming reserve. At salamat sa Ama, sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching, nung kami naglilingkod na naghahaplos, kahit sino pa siya, kahit hindi siya naligo ng 3 araw, 1 linggo, 10 linggo, nagawa po namin sila haplusin. Subalit, wala ring kaukulan na damdamin na sila iwanan. Sa dakong ito'y natutunan namin yan. Kaya mga kapatid,
Nawa po, ang pagmamahal po sa ating Panginoon ay maibabalik lang po natin at pagpapahalaga sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapahalaga din natin sa ating kapwa. Sapagkat walang Diyos na bababa para sabihin mong, ito yung binigay mo sa akin, Ama, ibabalik ko sa iyo. Walang Diyos na bababa para sabihin mong, ito ang titanggap ko, Ama, ibabalik ko sa iyo. Kundi sa pamamagitan ng kapwa nyo. Mga kapatid, ito pa pagninilay na iwanan ko sa inyo. Ilan po kaya ang may damdamin na yung sa kanya ay may bibigay niya sa kapwa niya sa kabila ng kanyang kawalan? Ilan po kaya ang may damdamin na anuman ang tanggap niya sa dakong ito, maihahasik pa rin niya kahit walang matira sa kanya? Ilan kaya ang may damdamin upang tuwirang dahil sa pagmamahal na nag-uumapaw sa dakong ito, kami pong mga alagad, maging ang mahal na Apo Kunching, nag-uumapaw ang galak namin sa pagmamahal ng Diyos sa amin. Kaya kahit wala kami taglay na anumang material, ang pagmamahal ng Diyos ay maihasik sa pamamagitan ng iba't ibang kaparaanan. Muli, magandang umaga po sa inyo sa umagang. Maraming salamat po, Mother. Katotohanan po. Ngayon po, ang iwanan ko rin po sa inyo na pangalagaan po natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa at pangunahin natin sa buhay natin ang Diyos na buhay na sa lahat ng ating pangailangan. Kaya ang sabi nga, pag siyang inuna mo sa ating buhay, kung ano man pong kailangan, siya ay magbibigay sa atin. Salamat po. Magsitayo pong lahat upang